Layout, nakita nyo iba-iba kulay. Pina-approve po natin ni Pastor Ruben kung okay na to. Ang tagal bago niya inaprubahan. Tapos sabi niya, paano ba yung pagka-hours niya? Sige, okay na. Unique. Parang sabi ko, paano masama loob? Sabi ko sa kanya, ayaw mo yata eh. Hindi, okay nga, Pastor, kasi nandiyan yung listahan ng mga i-maintain na good works. Nihintay ko mag-comment siya doon sa picture. Baka ako, kasi wala yung picture niya, kaya parang... Sensya na, Pastor, wala nang paglalagay. Dapat nalagay sa ibabaw ng puso. Kaya lang, pag nilagay ko doon, alis sa dalawa, ako si Barabas, si Pastor Delpices. Kaya hindi ko na tinuloy. Tsaka baka sabihin mo na, bakit kita pinapo sa cross? Anyway, nung tinext naman ni Pastor Delpin, na nakalagay lang, theme, tsaka speakers. Kaya pinagmamakapulit po natin ang ating bagong doktor, si Dr. Delpin Siringa. Nakita niyo naman po, suot-suot pa yung kanyang doktor na toga. Nung pinakita ko sa kanya yung tarpaulin, pagbukas niya pala nagbukas siya. Bakit nandito itong picture ko? Tapos bukas pa siya ng bukas, sabi niya, oh, bakit di ka wala? Kasi nasa dulo na ako. Kinabahan talaga siya. Well, purihin po ang Panginoon this year, 11 years. Amen. Ulitin natin na parang masyadong delayed yung reaction nyo. Purihin po ang Panginoon this year, 11 years. Amen. Parang Amen. Pang-11 taon nyo na. Amen. Diba? Amen. Talo kayo ng Kitbulaga. Kitbulaga, pang ilang taon na. Tagal na Kitbulaga. Alam nyo, habang tumatagal ang isang organisasyon na ganito, ay dapat yan po ay talagang lalo nating ipinagdiriwang. Naalala ko pa, ng mga unang taon nito, talagang laging may lechon eh. Di ba? Di ba? Ngayon kaya may lechon? Wala? Ano na lang, nesty ko. Pero purihin ko ang Panginoon dahil pinagdiriwang ninyo ang inyong anniversary. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, inabutan ko pa, no? Dahil yun nga ako po ay paalis na bukas. Tumatawa doon ni Pastor Ruben, sabi ko, bakit naman hapon mo pa ako nilagay? Eh, wala na akong panahon. At nakikipag-bargain ako kay Pastor Delpin, magpalit kami. Eh, parang saan bahay ka pinihagan? Huling pagkakataon ko na kaninang makapiling yung aking pamilya, naputol pa. Sabi ko, sige, alis na ako kasi kaya kanina, pakiramdam ko nung paalis, parang kayo umalis kanina. Kasi nung paalis na ako, sabi nung anak kong bunso, Daddy, pa-picture tayo dalawa. O sige, pa-picture kami. Alis lang ako, sabi nung pangalan ko, Daddy, pa-picture tayo dalawa. Sige, pa-picture din kami. O sige, hindi naman lalaki sa Daddy, pa-picture. Teka na, mamatay na ba ako? Para tuloy. Kaya tuloy, hindi nga ako sumakay sa motor eh. Pag ano, medyo nag-isip-isip muna. Bakit talaga kayo? Kasi dapat bukas pa yun, parang pakaramdam ko kanina na ako aalis eh. Sabi ko, magkikita pa tayo mamayang gabi. Amen? Amen! Sa kalooban po ng Diyos. Kaya alam niyo, napakaganda nitong tema niyo. Amen. Kasi 11 years na kayo eh. Kaya pagka, anumang bagay, pagka 11 years na, kailangan na ng maintenance. Amen. Diba? Kaya mabuti-buti sa tao, mas mahaba yan eh. Ako, nung uminom ako ng maintenance na gamot, yung merong tinatawag na maintenance na gamot. Sino ba yung nagme-maintain ng gamot dito? Kung nagkahiyaan pa. Yung meron kayong araw-araw na iniinom na gamot para kayo manatiling humihinga. Sa high blood, sa diabetes, sa kung ano sino. Tapos naman,
Ano mahiya? Yung iba may iniinom na gamot para manatiling mukhang bata. Asa naman? May iniinom na gamot para manatiling maputi. Glutathione. Asa naman? May iniinom na vitamin E para hindi tubuan ng mga wrinkles. Asa naman? Diba? Meron, iba, kung kayo bata pa, mag-maintain kayo ng vitamin C. Diba? Kung kayo bata pa talaga, kamukha nito, ang kailangan nito, B-complex. Diba? So, sanggol, tiki-tiki. Diba? Lahat tayo may maintenance eh. From childhood hanggang paglaki, meron tayong mini-maintain. Kasi, importante yun to keep us alive and going. Ang motorsiklo, simple lang naman na maintenance yan eh. Langis. Kailangan yan, sabi nila, every 3,000, 5,000, palit ng langis. Yung talagang mga mapagmahal sa motor, hindi ako yun, every month. Kung palitan ng langis, every month. Kasi ako kung magpalit ako ng langis, parang wala nang lumalabas. Sabi nga yung pastor, bakit wala nang langis to? Siya ba yung naglagay ng langis eh. So, may maintain. O, kamukha nitong building, panipatayo kayo ng building. Alam niyo ang malungkot sa isang building? Yung pinatayo nyo, pinaganda nyo, tapos pababayaan nyo. Kasi, hindi lang po yung pagpapatayo ng building ang magastos, yung pag-maintain ng building magastos. Tingnan niyo yung mga building ng ating gobyerno. Puro bulok na, puro sira na, hindi na may maintain eh. Tingnan niyo yung ating international airport na bago, luma na ulit, hindi na may maintain. Maintenance is important, mga minamahal. Kasi pag hindi, umapangin po ang anumang magandang sinimulan. Now, for our Christian life to remain beautiful, you have to maintain something in your Christian life. At dito po sa mga mananampalataya, sa church na ito, na pinamumunahan ni Titus, ang sabi ni Peter sa kanila, o ni Paul sa kanya, as pastor, you should challenge your people, you should command your people, you should caution your people to maintain good works. Maintain good works. First and foremost, let us put this in place in proper order. Para saan po ba ang good works? Marami po kasi nagtuturo. Actually, basically, ang religion po ay dalawa lamang ang kategorya. Yung nagtuturo ng kaligtasan ay by good works. Kasama dyan yung Iglesia ni Manalo, kasama dyan yung dating Daan ni Soriano, kasama dyan yung kay Apollos Kibuloy doon sa Davao, at kung ano-ano pa mga denomination at sekta na ang kaligtasan para sa kanila, para makapunta ka sa langit, kailangan meron kang gawin at panatilihing good works sa buhay mo. Kasama dyan yung pag-member sa church, kasama dyan yung mga pagsunod sa pastor, kasama dyan yung kung ano-ano pa nilang regulasyon sa simbahan. For them, you have to maintain good works so that you will be saved. That's the religion of good works. Right. But the Bible teaches us that there's one way para ang tao po ay ma-save, and that is not by works of righteousness which we have done, but the Bible says in Titus chapter 3 verse 5, but according to His mercy, save us. Amen. Your good works will not save you, but His mercy will save you. Kaya kung narito ka ngayon, umaasa ka, ikaw ay pupunta sa langit at hindi ka mapapahamak sa impyerno dahil ikaw ay mabuting tao at marami kang ginagawang mabubuting gawa, masama ang balita ko sa iyo, hindi ka pupunta sa langit. Mamamatay ka at sa impyerno ka pupunta. Kung inaakala mo na yung pagsimba-simba mo rito, good works yan. Yung pagbibigay mo sa gawain dito, pagbibigay sa pagpapatayo ng building dito, good works yan. Kung inaakala mo magdadala yan sa iyo sa langit, hindi, nagkakamali ka sapagkat wala kang anumang gagawing mabuti makapagdadala sa iyo sa langit. That's right. Because it is not by works. Ang linaw dito, di ba sa Titus chapter 3? Yes. Titus chapter 3 is a chapter that teaches us to do good works. From the beginning of the verse up to the last part of the verses, it teaches us to do good work. And in the middle of this chapter, it tells us na hindi sa good works tayo maliligtas. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy. That's right. He saved
us. Amen. Not good works. God save us. Good works does not save you. God save you. Amen. So either you are saved by God or you're saved by your good works. If you are saved by your good works, you're entirely wrong. Hindi ka pupunta sa langit. Kahit ano pa religion mo, kahit Baptist ka pa. That's right. That's right. That's right. But if you believe God for your salvation, ang sabi ng Bible, by His mercy, He saved you. How? By the washing of regeneration. Alam niyo ba yung washing of regeneration? Kasi kaya regeneration kasi yung una, generation. Diba? Tapos, regeneration. Parang appearance, yun yung una. Yung pangalawa, re-appearance. Nakuha nyo? Oh. Yung regeneration, pangalawa na. Yung generation yung una. Ano yung generation? Yun yung una kang ipinanganak. At your physical birth. And then, yung regeneration, yun yung pangalawang beses kang pinanganak. Kaya sabi nila, kung gusto mo pumunta sa langit, you have to be born twice. Dalawang beses ka dapat ipanganak. Una, sa laman, generation. Pangalawa, sa espiritu, regeneration. That's right. Amen. Kaya ang isang taong ligtas, regenerated, Amen. meron siyang bagong kapanganakan. Meron siyang pangalawang kapanganakan. Jesus Christ said, except a man be born again, be regenerated, he cannot see the kingdom of God. By the washing of regeneration, ibig sabihin mga mayaman, nung tayo pinanganak na muli, nahugasan tayo. Amen. This is the premise mga kapatid. Bago natin pag-usapan yung good works, pag-usapan muna natin paano tayo makakagawa ng good works. Para sa isang tao na hindi ligtas, your good works means nothing to God. Sabi po yan sa Isaiah chapter 64 verse 6, but your righteousnesses are like filthy rags. That's right. Lahat ng nakasulat dyan, put God first, tithes and offering, support the pastor, glorify God, love God, fellowship with God's people, love people, help missionaries, first fruit giving. Lahat dyan mga minamahal, pati nga sa kabilang side. Kahit gawin mo yan, kung hindi ka paligtas, sa harap ng Diyos, lahat ng yan, maruming basahan lang. That's right. Diba? Kasi hindi naman yan para sa unsaved eh. Hindi naman yan para sa isang tao na hindi kung pupunta siya sa langit. Pastor, kaya ginagawa ko yan kasi gusto kong pumunta sa langit. Eh, hindi ka pupunta sa langit. Kahit magawa mo lahat yan. Kasi para makapunta ka sa langit, kailangan ma-save ka muna. Amen. Pag na-save ka mga kapatid, lahat ng kasalanan mo, hinugasan ng dugo ni Kristo. That's right. Amen. That's right. Hinugasan. Praise God. Malinis na. Sa harap ng Diyos, you have been cleansed. Amen. At hindi lamang ikaw niya hinugasan, ang sabi, and by the renewing of the Holy Ghost. Kasi dati, ikaw ay isa sa harap ng Diyos, isang lumang tao. Ang nakikita lang sa'yo ng Diyos, the old man. The old man, sabi ng Bible, kasamang namatay ni Adam. In Adam, all died. But in Christ, all shall be made alive. Ang nakikita sa'yo ng Diyos kung hindi ka paligtas, si Adam. Right. The old man. The man who disobeyed God. Pero kung ikay ligtas na, pinapanibago na ng Espiritu ng Diyos yung imahin mo sa Diyos. In the eyes of God, hindi ka na niya nakikita si Adam. Nakikita ka na niya si Christ. Right. The new man. Amen. Kaya nga tinawag kang Christian. Amen. You are in Christ. Every time God looks at you, ang nakikita ng Diyos is not the old Adam sinner, but the new man, Christ. Amen. So lahat ng gagawin mo ngayon sa harap ng Diyos ay napagmamasdan niya.
At may pagkakataon ka ngayon to please God. So, this is the premise. Now, you say, Pastor, alam ko, I'm saved. Alam ko, tumanggap na ako kay Kristo. Praise God. Si Kristo nakatira sa akin. Now, ano ang dapat kong gawin? Ang sabi po ng Bible, the command, sabi po nito, para sa lahat ng tumanggap kay Kristo, sabi sa Titus chapter 3, verse 1, put them in mind to be subject to principalities and power, to obey magistrates, to be ready to every good work. That's the command, mga minamahal. Sabi po rito, we have to be ready to every good work. Readiness. Importante sa isang tao nakakilala sa Diyos na siya ay laging handa. Narinig ko muna yan nung ako ay magsimulang mag-Boy Scout. Ang Boy Scout ay laging handa. Di ba? Laging handa. Ibig sabihin ng laging handa, wala dapat alinlangan, wala dapat reservasyon. Kaya pagka inutusan ka, sir, yes sir! Di ba? Sabi nga, you obey first before you complain. Laging handa. Pag inutusan ka, sunod agad. That's right. Laging handa. Hindi pwedeng natutulog sa pansitan. Hindi pwedeng tutulog-tulog. Be ready to do every. Hindi nga nakalista lahat yan. Kasi puro positive lang yan. Puro positive lang yan. Isa lang ang negative dyan. Never quit. Diba? Yan ang negative na positive na result. Never quit. Pero lahat yan positive. Dapat, alin man daw dyan, handa kang gawin. Right. Pag sinabi ni Pastor, soul winning that! Pastor, hindi ako handa. Hindi na, tinisabay mo na kagad yung Diyos. Sinabi ni Pastor, mag-share tayo ng gospel. Pastor, hindi pa ako handa eh. Ba't ang Kristiyano lagi gano'n na sagot, no? Tinatawag ka ba ng Panginoon? Opo, Pastor, pero hindi pa ako handa. Ano ba yan? Parang magkaasawa lang, ano? Sabi ng babae, honey, mahal mo ba ako? Oo naman. Pakasal mo ba ako? Hindi pa ako handa eh. Nako mga babae, huwag na kayo palo. Pag mahal mo, handa ka! That's right. Kung hindi ka ba handa, ay di mo ka muna magmahal. Masyado kang malikot sa aparato, ha? Di ba? Oh. Yung mga hindi pa tapos mag-aaral, handa na ba kayo magtrabaho? Hindi pa. Hindi ka kayo gumawa ng resume, eh. Ay, gawa ng resume, ano po yun? May bago ng tao doon. Gumawa ka ng CV. O, yun, curriculum batay. Batay. Ano yun? Di ba? Hindi ka pa handa eh. So, lahat ng bagay, dapat handa ka. Now, listen. Kung ikaw ay saved na, God place you in a position that you can be ready. Handa ka na ngayon. Kung hindi ka pa saved, hindi ka pa handa. Pero saved ka na eh. Sinabi mo, saved ka na eh. Kung saved ka na, handa ka na. Sa 1 Peter chapter 3, verse 15, ang sabi po roon, sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asketh you of reason of the reason of the hope that is in you with meekness and fear. Handa ka lagi dapat sumagot. Siyempre ba talaga? Oo. Paano mo nalaman? Hindi ko pa handa sagutin niya. Di ba? Sabi dapat pag pinagtanong sa'yo, handa kang sumagot. Oh, sabi pa ni Apostle Paul, sabi niya, as far as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at home also. Paul is always ready to preach the gospel. Hindi pa siya nag-Bible school. Kasi saved niya lang. Pagkabaptize sa kanya, nag-share siya ng gospel. Amen. Iba sa dito, 10 taon na yata nag-baptize, hindi pa rin share ng gospel. Kahiya kayo. Kahiya ka, Teng. So, kakahiya ka. Share ka ng gospel, save ka na ba? So, yung readiness, the command is for us to be ready to do good works.
Caution. Alam niyo yung caution, mahalaga yun. Iba sa inyo, nadidisgrasya kasi hindi niyo binabasa yung caution. Bumili kayo sa Jollibee, nakita niyo, ganda na itsura, apple pie. Pagkabigay sa'yo, pinakasulat doon, caution, the feeling is hot. Hindi mo binasa. Pagbigay sa'yo, binuksan ka, ang init! Right. Di ba? O, yung mga binibili nyo, yung chocolate, hot chocolate, yung coffee, may nakalagay doon, caution, the feeling is hot. O, the contain is hot. Babasahin mo yung caution. Di ba? May caution sa atin dito ang Bible. Nasabi po rito, to be careful to maintain good works. Amen. The command is to do good works, but the caution is, be careful. Meron nga ako naalala kanta ng mga bata. Sabi, oh, be careful little eyes, what you see. Oh, be careful little eyes, what you see. For the Father up above is looking down. So, inside. So, be careful little eyes, what you see. Kung narinig yung kanta yun, hindi ako nabagabag kasi malaking mata ko eh. Be careful. Alam nyo, pag sinabi sa inyo, ingat ka, you should take precautionary measures. Kasi ibig sabihin ng mga kapatid, may danger. May high risk. Pag sinabi sa inyo ng doktor, ingat ka, nasa borderline ka na. Pinuna ka ng blood pressure. Ang blood pressure mo ay 120 over 90. Ingat ka, nasa borderline ka na. Mataas yung diastolic mo. Iba naman sa inyo, ganun po ba? Hindi naman nagtanong. Magtatanong kayo. Ha? Sabi sila, doktor, mag-ingat ka, meron ka ng nararamdamang angina pectoris. Ganun po ba? Ano po ba yun? Tanungin nyo. Huwag kayong bayan ng budget, doktor. Anong kinamatay niya? Angina pectoris. Ano yun? Basta yung sabi ng doktor. Tanungin nyo, alam yung mga doktor eh. Angina pectoris. Angina masakit. Pectoris dibdib. Pagka naman, angina pectoris yun. Diba? Parang ang tinatapakan sa dibdib. Parang masakit na masakit yan. Kasi piprit si pastor ng typing. Wala kang sakit sa puso, mag-type ka lang. Mag-type ka naman, hindi mo mararamdaman yung sakit sa puso. Simba. May mga member, pagka nag-paper si pastor, talaga parang atakin sa puso. Kasi you're not maintaining good works. You be careful to maintain good works. Alam niyo, ibig sabihin nito, mga kapatid. Kasi pag sinabi ng doktor, you be careful, unless nagawin mo yun, malalaglag ka sa karamdaman. So the Bible tells us to be careful to maintain good works. Ibig sabihin, kahit saved ka na, kahit anak ka na ng Diyos, kahit may bago ka ng kalikasan, may bago ka ng katauhan, si Kristo nasa iyo na, kahit na ang banal na Espiritu tumahan na sa iyo, kahit na hinugasan ka na sa iyong kasalanan, kung hindi ka mag-iingat, kapapariwara ka pa rin. That's right. Ano yan, narinig ko, sabi ni Pastor, yung iba rito hindi na nanatili, nawala na. You know why? Because they were not careful. Yes. Parang yung paro-paro lang yan, yung storya ng paro-paro. Yung dalawang paro-paro. Si nanay paro-paro at si baby paro-paro. Alam niyo yung storya na yun? Sabi ni nanay paro-paro, huwag ka masyadong lalapit sa apoy pag naglalaro ka kasi baka ikaw ay masunog. Di ba masilat? Oh, hindi siya nakinig. Oo, nakita niya apoy ang ganda. Wala, nararamdaman niya, mainit ka. Pero sige, maganda, lapit pa rin siya. Tapos nararamdaman niya, parang napapaso siya. Sige, lapit pa rin siya. Hanggang niya, sinabi siya ng apoy. Patay. So you be careful to maintain good works. Pag hindi nyo po iningatan sa buhay nyo, yung mga nakalista dyan, baka magaya kayo sa
gamo-gamo. Yung iba sa inyo, napapaso na. Yung iba sa inyo, talagang nasilaba na. First degree. Alam niyo yung paso, may first degree, may second degree, may third degree. Nakakita ba kayo doon sa emergency ni Arnold Clavio? Grabe, no? Iba, parang tosino na, no? Kita mo yung, sa natin dati may gano'n eh. Pag-aakit ka, meron mga mamalit sa'yo gano'n. Kung sila lang umaga-aga pa, kung medyo gabi, matatakot. Yung mukha nyo talagang nasunog ng muriatic acid. Iba sa inyo dito, nasunog na ng muriatic acid eh. Ganun na itsura eh. Spiritually speaking. Salamat na, nandito ka pa. Pag nakakita ka ng gano'ng tao, may sunog, may paso, may sunog. May ano ba tawag doon? May flesh wound. Ano nangyari sa'yo? Nasunog na pa. Ano sabi mo sa kanya? Buti, nabuhay ka pa. Pero hindi magiging comfort sa katawan. Nabuhay, pero sana hindi na ako nabuhay. Tama naman yung tsura ko. Diba? Masama pa rin yung loob niya. Pero yung mga Kristiyano, nag-backslide. May flesh wound din. Hindi lang spiritual wound na, flesh wound pa. Sabi ng pastor, God, buti nakabalik ka pa. Oo, buti nakabalik ka pa. Parang gusto pa umulit. Samantalang yung mga na-aksidente, sama ng loob nila eh. Yung nag-backslide, bumalik parang kontuwa pa. Wala man lang pagsisisi. Oo, kung alam ko lang dapat. Di ba? Wala man lang. Bihira. Alam niyo mga kapatid, mag-ingat kayo kasi sabi ng Bible, the devil is like a roaring lion walking about seeking whom he may play with. Diba sinabi ng Bible? Naghahanap ka ng Diablo ng kalaro. Ay, laro tayo. Hindi ko, naghahanap ang Diablo na ano sa Tagalog ng dibar? Sisibasipin. Lalapain. Grabe, no? The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Oh, Amen. Kaya mga kapatid, if you don't maintain good works, and you give the devil an upper hand, kayo rin, baka magaya kay Pacquiao, natalo. Diba? Hindi niya akalain yun! Akalain niya ba yun? Split decision. Akalain niya ba yun? Nick of time. Akalain niya ba yun? Oh. Ganon din naman sa Kristiyano eh. Akalain niyo ba? Akalain niyo magkakaganon? Hindi niyo akalain eh. Oo. Hindi niyo akalain. Kaya nga sabi, you be careful to maintain good works. So when you take this seriously, there's a high risk. Ha? Tandaan nyo, ang buhay Kristiyano po ay hindi parang naglalakad ka sa ganitong kalsada na patag na patag at malapad. Ang buhay Kristiyano parang tumatawid sa lubid. Alam niyo tumatawid sa lubid? Para makatawid sa lubid, may hawak silang stick. Alam niyo para saan yung stick? Para mabigat siya tayo, bakit may hawak silang stick? Yun yung pang-balance nila. Di ba? And that's the way the Christian life should be lived. Balance. Amen. Kung tumatawid ka sa lubid, pwede ba yung lingon ka ng lingon? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Yung pinanggalingan mo na, lingon ka ba? Wala, bumubuhol ka na. Kaya nga sabi, di ba, no turning back, no turning back. I decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Yes. Diba? Amen. Oh. You be careful! Kasi mga kapatid, pag hindi, malalaglag ka sigurado. Malalaglag ka sigurado. Wala pong matibay na Kristiyano. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, let every man take heed. Amen. Pwedeng-pwede kang malaglag. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall.
So you be careful to maintain good works. That's the caution and the challenge to us, mga kapatid. Sabi po rito sa verse 8, that they which had believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. And let us also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. Ang challenge dito, mga kapatid, is for us, believers. Not only that we were cautioned, but we are challenged. Hey, hindi naman sinabing, oh, church members, you maintain good works. Hindi naman eh. Oh, church members, you be careful to maintain good works. Hindi naman ganun sinabi. Ang sabi, they which have believed in God. Amen. So maintaining good works is a matter of faith. Amen. Amen. Hey! Ang hirap gano'n mo nakalista dyan? Kung ano, bakit nakalista yun dyan? Ang hirap! Diba? Pili kayo. Ano bang madali-dali dyan? Smile. Ang mahirap kayo umiti. Diba? Ang hirap umiti. Subukan niyo umiti na masama daw kung umiti kayo. Madaling umiti kung everything is going well, di ba? Pero pag may masakit sa inyo, pagka ang araw nyo sira, ano kayo umiti? Sigurado pagdating nyo sa church, nakasimangot kayo. Mas lalong mahirap umiti yung pagka umiti ka tapos sinimanggutan ka. Right. Taray nito, umiti ang ko naman, sinimanggutan pa ako. Di ba? Mahirap yan. Smile. Mahirap lahat yan eh. Listen. Mahirap yan. Di ba? Mahirap makinig, di ba? Hirap na nga kayo. Parang mas madali pa itong ginagawa ko. Kayo, nakupo lang dyan. Ako nakatayo rito. Di ba? Kayo, paisi-isi lang dyan. Ako, na pinagpapawisan dito. Pero parang hirap na hirap kayong makinig. Kayo. Kasi, mahirap yan. Mahirap yan. Lahat po yan mahirap. Pero mga kapatid, yan po ay madaling gawin doon sa nananampalataya sa Diyos. Right. First fruit giving! Pambira! Unang buwan na sweldo ko, buong sweldo ko isang buwan, bibigay ko sa Panginoon. Hirap nun ah! Pero kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, sa sinabi niya, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Give, and it shall be given thee, good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give unto your bosom. Kung mananampalataya ka sa Diyos, yung pagbibigay niya ng first fruit, yung pagbibigay niya ng tithes and offerings, yung pagbibigay sa missionaries, lahat ng yan, mga minamahal, blessing. Amen. Hey! That's right. Actually, lahat ng ito, dalawa lang yan eh. Pwede maging burden, pwede maging blessing. If you will do it in your own power, burden yan. Oh, that's right. But if you will do it in God's power, believe in God. And the Bible says, all things are possible to him that believeth. Blessing lahat yan, mga kapatid. Amen. Blessing yan lahat. Parang salamin lang yan eh. Kita niyo salamin ko? Pag sinuot ko ito, malinaw mata ko. Pero pagka malinaw mata ko, sinuot ko ito, malabo mata mo. So, doon nasa tumitingin lang yan. Diba? O, eh dahil malabo mata ko, pag sinuot ko, malinaw na. Eh dahil malinaw mata ko, pag sinuot mo, lumabo. Ganun ang ginagawa ng pananampalataya sa tao. Kahit malabo sa paningin mo, pag sinuot mo yung pananampalataya, lilinaw. Amen. Eh pero kung malinaw na yung mata mo, sabi ko, nakikita ko walang mangyayari sa buhay ko eh. O kahit suot mo yung pananampalataya, lalo lang lalabo mata mo. You have to believe God. When is the last time you exercise your faith in God? Kasi, alam nyo, as believers, parang, kailan mo ba
Texas says, kailan ka ba nanampalataya sa Diyos? O nung tinanggap mo si Kristo, nanampalataya ka sa Panginoon. Yung kaluluwa mo na papunta sa impyerno, pinagkatiwala mo kay Jesus. Kaniwala ka naman. So yung tatanungin ni Pastor, sino dito ang nakatitiyak pagka namatay pupunta sa langit, taas ang kamay? Taas ka naman. Hindi ka kinakabahan? Baka dino-joke lang ni Pastor. Sabi ni Pastor, kung tinanggap niyo si Jesus, sabi ng Biblia, kayo may buhay na walang hanggan. Naniwala ka naman. Kaya ito yung sinasabi ni Pastor, anong oras mamatay sila, matigyan dito pupunta sa langit, taas ang kamay. Taas ka ng kamay, panatag na panatag ka. Alam ko sa'yo. Hindi hirap. Paniwala ka? Ano yung luloko ka lang nito? Hindi, Pastor, nakita ko yun sa Bible eh. Nabasa ko sa Bible. Whosoever believeth in Him shall have everlasting. Oo nga, totoo pala. Diba? Eh, ba't pag sinabi ni Pastor, magbigay kayo, magpapalain kayo ng Diyos. Ano ba yun? Nabasa mo sa Bible ah. Baka iba ibig sabihin niya, Pastor. Hindi yung pasas yun. Kailan mo huling in-exercise yung faith mo? Nung unsaved, buti pa nung unsaved ka. Nung unsaved ka, anong palataya ka? Di ba? Nung unsaved ka, nung palataya ka. Ngayon saved ka na, ayaw mo na maniwala. Kaya sabi ng Bible, the just shall live by faith. For the righteousness of God is revealed from faith to faith. As is written, the just shall live by faith. So ang buhay Kristiyano, mga kapatid, hindi isang beses lang nananampalataya. Ang buhay Kristiyano kinakailangan bawat hakbang nananampalataya. And this is the challenge to us believers. Bawat nakikita mong utos God, hindi mo magagawa unless you believe God. Yes, right. Hey, you must rely on God. Yes. You must totally depend on God. Kasi ang problema sa atin, hindi naman tayo talaga naniniwala sa Diyos. I mean, hindi natin ipinagtitiwala sa Diyos lahat ng bagay. Mamaya ka, kakain kayo, hindi kayo nagtiwala sa Diyos. Basta paghain, kakainin nyo kagad. Hindi na kayo nag-pray. Di ba? Mamaya uwi kayo, hindi na kayo magtitiwala sa Diyos. Basta pag sabi ni Pastor, mali na po tayong uwi. God bless you. Lakad ka na pa uwi. Hindi ka na nagtiwala sa Diyos. Hindi mo na sinabi sa Panginoon, yatang po, eh, lapit tong ng bahay ko. Pastor, dyan nga sa kabila, may sinaksak ang lapit ng bahay. Di ba? Ang buhay Kristiyano po must be dependent on God. Yes, that's right. Sa bawat gagawin mo, sa bawat hakbang na dapat mo may sagawa, you must believe God. Amen. Kaya si Apostle Paul, nung lulubog na yung barko nila, pinalakas niya yung loob ng mga tao, at ang sabi niya, huwag kayong mag-alala, for I believe God. Amen. Yes. So, meron ba rito pwedeng magsabi kay Pastor, Pastor, magagawa natin yung second floor na yan. Sabi ni Pastor, bakit? For I believe God. Yes. Di ba? Yes. Sabi ni Pastor kanina, dapat 1,000 ano tayo ito? 1,024. Ibig sabihin, ano mangyayari? Hindi nakikinig, pinapaliwanag na nga eh. Pinapaliwanag na nga. Sabi niya pa rin, posible mong yan. Pinaliwanag na. Sabi ni Philip, 200 penny worth of bread is not enough to feed these people. Kinuwenta niya kagad yung pera nila at kinuwenta niya yung kakailanganin pera. Sabi niya, sa 5,000 men, hindi sapat ang 200 pennies. Pero meron siyang nabata at nakita ni Andrew. Sabi ni Andrew, there's a lad here with 5 loaves and 2 fishes. But what are they among so many? Nakita niya yung kakulangan nung meron sila. Pero kahit kulang yung meron sila,
Sabi ni Andrew, ito Panginoon, mukhang hindi sapat yan. Mabahala ka na. Ano sabi ng Panginoon? Popo nyo sila. Make the men sit down. And out of 5 loaves and 2 fishes, Jesus Christ fed the 5,000 men. Kung may asawa ang bawat isa, that's 10,000 people. Kung may anak na bawat isa, that's 15,000 people with only 5 loaves and 2 fishes. Nothing is impossible with God. Amen. Pagkatapos doon, may sobra pa. Each apostles have 12 baskets full. Ito niyo pag ang Diyos gumawa sa buhay natin mga minamahal, hindi lang sobra at umaapaw. Ganyan ang Diyos gumawa eh. Kaya sa bawat bagay na nakita ko rito, mahirap talaga yan. But if you believe God, you can do it. Sabi po rito mga minamahal, this challenge is for us to believe God. And this challenge, sabi po rito mga kapatid, ay sabi sa verse 8, for profitability. Profitability. Eh, kailangan ko po ba ipaliwanag niya sa inyo? Yung nakalista daw dyan, mga kapatid, hindi pa kompleto yan. Pero yung nakalista dyan, profitable sa'yo. Pakinabang yan sa'yo. Pakinabang yan sa'yo. Gusto niyo wala mo ng pakinabang? Unang pakinabang, for longer sustenance. Unang pakinabang, for longer sustenance. Ano yung sustenance? Doon po galing yung sustagen. Yung kabuhayan, yung lakas ng iyong katawan, yung iyong haba ng buhay. Sabi niya, habang may buhay, hanggat, yung buhay niyo mga kapatid, pwedeng humaba. Pwedeng humiksik. Sabi ng Bible, 70 years, 70 and 10. And if by reason of strength, pwedeng umabot ng 80. Pero meron mga umabot na ng 84. Meron na mga umabot ng 90. Naniniwala ba kayo pwedeng umaba buhay, no? Si Hezekiah, sabi ng Diyos, mamamatay ka na. Sabi ni Hezekiah, huwag mo po, Panginoon. Marami pa ako gusto gawin para sa'yo. Hindi ka gawin yung buhay. Diba? Tingnan sa Ephesians chapter 6, verse 3. Tingnan niyo! Ano nakasulat doon? Obey your parents. Obey parents. Ano sabi? Why? Sabi dyan, Ephesians chapter 6, verse 3, ano sabi? Basahin nyo nga. That it may be well with thee, and that thou mayest live long. Nagtaw ka na? Amen. Ha? Asan mga magulang mo? Gusto mo na mamatay? Suwayin mo. Ganun lang kasimple yun. Oo. Buhay pa magulang mo? Buhay pa? Suwayin mo. Nang mamatay ka na. Yun ang sabi ng Bible eh. Pag sumunod ka sa magulang mo, hahaba buhay mo. That's right. Sabi ng tatay mo, huwag kang maninigarilyo, huwag kang inom ng alak, huwag kang babarkada. Huwag mo akong gayahin. Sinabihan ka na nga, mangangapira ka ba? Ay bakit ikaw? O tapos anong nangyari? Nakita mo, namatay ang tatay mo ng maaga. Yung tatay ko namatay. 56 years old. Malakas pa. Hindi nga nabi ako na yung mamatay. Alam niyo, mas nakakatawa mamatay yung
Kung parang hirap na mabuhay, parang dapat doon mamatay na, di ba? Pero buhay pa sila. Pero yung malakas pa, sumisipa pa, pag nanapak pa, bablakay pa, biglang mamamatay, hindi ka makapaniwala, no? Ganun tatay ko eh. Ang tatay ko namatay, 54 years old, pero nung edad na yun, siya pa siga doon sa kali namin. Lahat ng mga tatay doon, takot sa kanya. Chief Security Escort ng Central Bank, dating bodyguard siya sa Pilata. Pagkuha ni Joseph Estrada. Pero 54 years old, o 56 naman tayo. Life issue. Kaya mga kapatid, sumunod ka sa magulang mo. Amen. Di ba? Yung pastor mo, ano sabi ng Bible? Hebrews chapter 13. Tingnan nyo. Hebrews chapter 13. Ano sabi sa verse 5? Verse 7. Ano ba sabi? Basahin niyo po. Ang linaw magbasa. Basahin niyo! At tingnan niyo yung kasunod, verse 17 ba yun? Verse 17. Ano sabi? Nakita niyo na? Sabi ng Bible, pag gumawa ka ng mabuti, pakinabang yan sa'yo. Isa sa mabuting magagawa mo, sumunod ka sa pastor. Pag hindi ka raw sumunod sa pastor, yan ay walang pakinabang sa'yo. Naintindihan niyo ba yun? Di ba simple? Sabi ng pastor ganito, hindi ka sumunod. Ano raw pakinabang mo doon? Wala. Pero pag sumunod ka ng pastor, ano sabi ng Bible? May pakinabang ka ba? Meron. So saan ka pa? Sa may pakinabang o sa walang pakinabang? Parang ganito lang yan eh. May nag-apply sa'yo ng katulong, masipag. May pakinabang yun. Yung isang nag-apply sa'yo ng katulong, tamad. Walang pakinabang yun. Sino tatanggapin mo? Eh, siyempre masipag, di ba? Tamad nga, walang pakinabang yun. Di ba? Di ba mga tamad? Wala kayong pakinabang? Di ba? Yung pagsunod sa pastor, sabi ng Bible, pakinabang yun. Everything na nakasulat dyan, mga kapatid, pakinabang yan sa inyo. Sabi ng Bible, you maintain good works, for that is profitable unto you. Profit. Profit. Yun lang mga kapatid. Smile. Smile. Ay, ang laking pakinabang yan. Nasabi po, a merry heart with good like a medicine. Pag lagi kayo masaya, lagi kayo nakangiti, mababawasan ang gastos nyo sa gamot. Iba sa inyo, nasa simbahan na, nakasimbahan pa. Nasa simbahan na nga. Kasimbahan, smile. Kaya ba mag-smile? Hindi. Sabi na nga nung photographer, oh, smile! Smile! Nakikita mo pa rin, siya pa rin yung kasimbahan. Sinabi, smile! No. Diba? Nasa Bible ba yan? Oo naman. Di ba sabi ng Bible, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Paano ka naman magsasaya nang hindi ka nakasmile? Kaya naman may kanta, you can smile when you can say a word, you can smile. When you cannot be heard, you can smile. When it's cloudy or fair, you can smile anytime, anywhere. Pag nag-apply ka ng trabaho at ikay nakasimangon, umuwi ka na, hindi ka matatanggap. Tama. Sa US Embassy, pag nag-apply ka ng US visa at ikay nakasimangon, umuwi ka na, matidinay ka. Kahit saan ka pumunta, pag nakasimangot ka, talo ka. Amen. Talo ka.
Si Manny Pacquiao, kaya inabot ng 8-time World Division Champion, lagi na nakangiti yan, di ba? Kahit anong pang-alas kang gawin ng malaman yan, nakangiti lang. Oh. Kasi sabi, ang pikon laging talo. So kapag kayo laging masaya, pakinabang yan sa'yo. You study, pakinabang yan sa'yo. Sa inyo, tamad mag-aral. Oh. Right. Kala nyo, puro spiritual ha? Mag-aral kayo! Wala kang ginawa kung mag-Facebook. Right. Yan, ayun. Tama yun, pag-iwan yun. Wala, sulat dito, study. Sino yung mga estudyante dito? Taas ang kamay, estudyante. Estudyante. Estudyante, taas ang kamay. O, Lunes na, Martes na, magpapasok ka na. Huwag nyo sayangin ang pera na pinag-enroll sa inyo. Huwag nyo mahiya naman kayo sa mga pagmumukha nyo. Study. Alam nyo, dapat ang mga Kristiyano, alam nyo, nung ako'y nag-aaral, nung ako'y unsaved pa, nung nag-aaral ako sa Makuha, ang dami kong bagsak.